Dear Kuya Poy, hindi ko alam kung dapat ko bang pagsisihan ang desisyon kong ito. Ang totoo niyan, wala naman talaga akong ibang problema sa asawa ko. Ako po si Ella, 25 years old ng Quezon Province. Pero bago ko simulan ang kwento ko ay hayaan niyo munang batiin kayo ng isang magandang araw, lalo na nga sa lahat ng mga naaabot ng aking storya sa radio at sa Facebook Live ng 92.3 True FM. Kuya Poy, maayos naman ang relasyon ko sa aking asawa. Sa katunayan, 3 taon na kaming kasal ni Ricky. At ni minsan ay wala akong naging issue sa kanya, sa pambababae at iba pa mga kamalian niya sa aming pagsasama. Wala rin naman akong problema pagdating sa usapin ng pera. Siguro nagtataka kayo kung bakit ako napasulat sa inyong programang Heart to Heart. Ang totoo po kasi niyan, Kuya Poy, madalas na mag-isa ako dito sa aming tahanan. Habang ang mister ko naman ay abala sa paghahanap buhay at gabi na rin siya kung makauwi sa amin. 8 buwan na akong nagdadalang tao, Kuya Poy, para sa aming panganay ni Ricky. Kung minsan hindi mawala sa isipan ko ang ideyang paano na lang kung hindi ako pumasok sa maagang pag-aasawa at pagpapakasal. Siguro, iba ang kalagayan ko ngayon. At para lang din may background kayo sa aking kwento, sa edad kasing 22 anyos, 22 years old, ay ikinasal ako sa aking mister. Pero wala namang halong pagsisisi. Iniisip ko lang, Kuya Poy, kung tama ba ang naging desisyon kong yun. Siguro kung wala ako ngayong pamilya, malamang ay nag-e-enjoy ako sa aking pagkadalaga. At the same time, nagagawa ko ang mga bagay na gusto kong gawin gaya ng pagta-travel abroad, pagtulong sa mga magulang ko at makapagpundar ng iba't ibang mga bagay na gusto ko para sa sarili ko. Siyempre, mas lalo ko ring makikilala ang sarili ko. Sa tingin ko, kapag ka nagawa ko ang mga yon. Ang kaso nga lang, hindi yun ang pinili ko. Hindi ko lubusang maisip ang desisyong binabalikan ko ngayon. Please don't get me wrong, mga kapatid, mabuting tao ang asawa kong si Ricky. Pero siguro ang sulat na ito ay somehow letter of regret sa batang ako na hindi ko pinagdesisyonan ng maigi ang pinagdaraanan ko ngayon. Ngayon ko lang kasi naisip ang lahat-lahat. Aminado po akong naging pabigla-bigla ako, Kuya Poy. Kaya napasok ako sa maagang pag-aasawa. Wala na rin naman akong malapitang mga magulang para humingi ng payo sa pinagdaraanan kong problema ngayon. Kaya kahit papaano ay umaasa po ako na makakakuha ako mula sa iyo, Kuya Poy, at sa maraming mga sumusubaybay ng payo. Sakaling mapili po ninyo, bilang tampok ang storyang aking kwento ay napakalaking bagay nito para mabigyang linaw ang gumugulo sa aking isipan sa ngayon. Lubos na gumagalang, Ella. Especially for you. Mga kapatid, napakinggan nga po natin ang kwentong ibinahagi sa atin ni Ella na halatang nalilito kung tama ba at naging makasariling araw ba ang kanyang desisyon na maagang mag-asawa. Well, para sa iba, hindi na maaga ang pag-aasawa at 22 years old, pero medyo maaga pa rin po yan. Relatively very young itong si Ella. Pero Ella, sasabihin ko sa iyo at sa mga katulad ni Ella, it is but natural na medyo malungkot dahil sa desisyon mo nga na maaga mong pag-aasawa ay hindi mo na magagawa o maikilos pa yung mga galawang mga pandalaga, ganyan. O kaya para sa mga kalalakihan naman, yung mga pambinata, di ba, na mga galawan, marami ang ganyan. Marami ang ganyan ang naiisip. Pero hindi ibig sabihin, mga kapatid, na nagkamali ka sa desisyon mo ng pag-aasawa, pagpapakasal. Unang-una, huwag mong ikumpara kasi ang buhay mo sa buhay ng iba. Siguro, Ella, ito na lang ang masasabi ko dyan. Marahil nakikita mo sa mga kasing edad mo, sa mga kaibigan, sa mga kakilala mo, na mukhang masaya sila sa pagiging single nila. Dahil kasing edad mo sila. At tama ka. Dahil naiisip mo na mukhang masaya sila sa mga ginagawa nila.
Tama yung isipin na mukhang masaya, pero hindi mo rin kasi masasabi. Ang hindi mo naman alam, yung ilan sa kanila ay pangarap din naman na maagang magkapamilya na tulad mo. Pero papaano mo pa malalaman yan? 'Di ba? Kaya para sa akin, wag ka masyadong mag-focus doon sa mga na-miss mo. Hindi ko na magagawa to, Kuya Poy. Tuloy-tuloy na ang responsibilidad ng pagiging magulang at hindi na magiging masaya ito. Of course not. Oo, hindi. Masaya ang maging magulang. Masaya ang maging batang magulang. Because I, for one, married at the age of 22. 22 years old. Unang-una, ngayon na-appreciate ko na meron akong, katulad mo, meron akong responsabling asawa rin. Ang asawa mo na si Ricky ay responsable. Sabi mo, wala kang problema sa kanya. He's a good provider. At malapit na rin lumabas ang inyong anak. You can just imagine, plus 18. Palabas na ang anak mo, kabuanan mo na next month. Parang barkada mo yan kapag tumatanda na yung anak mo. Na parang ako rin, na-appreciate ko. Parang ganun din, kasi laki ko na nga. 'Di ba? Kaya isipin mo na wala kang na-miss, wala kang dapat na panghihinayang na pinalampas sa buhay mo dahil pagdating ng baby mo, naku, magkukulang pa yung oras mo para mag-isip ng mga kanegahan. Ng mga kanegahan na yan. At sasabihin mo, ay, ang sarap maging ina. Nakakapagod pero it's so fulfilling. Kaya naman ang final word ko para sa iyo, Ella, at sa iba pang mga napapaisip na ganito na ang aga ko yata mag-asawa, hindi na yata ako magiging masaya. Mali po kayo. Appreciate who and what you have in life. Ganun lang kasimple yon. I-appreciate mo kung sino at kung ano ang meron ka sa buhay. Kung gaano man kasimple yan, hindi ko sinasabi na hindi na magiging masaya, pero ikaw ang magdidesisyon kung papaano mo magiging o gagawing masaya pa rin ang mga desisyon na ginawa mo sa buhay. Okay? Kaya dyan na po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy,